Hello mga kids! Andito na naman si Teacher Christine. Kumusta na kayo dyan? Hi mga Kashera! It's Clear time! Hello mga kids! Andito na naman si Teacher Christine. Kumusta na kayo dyan? It's another day para matuto ulit tungkol kay Jesus. Ready na ba tayo makinig sa new lesson? Wow! So, let's pray muna tayo. Ipikit natin muna ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po sa araw na to. Kaya is another day na naman para matuto ulit tungkol sa iyo. Samahan mo kami sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kids, i-recap natin kung ano yung mga natutunan natin for the month of July, August, at September. Ready na pa tayo mga kids? Mga kids, unahin natin for the month of July. Ano nga pa yung mga natutunan natin? Ang unang lesson natin ay God is with us, so trust God. Pangalawang lesson, God gives us what we need, so trust God. Pangatlong lesson, God gives us strength, so trust God. Pang-apat na lesson, God saves us, so trust God. Pang-limang lesson, God guides us, so trust God. Lahat tayo'y magtitiwala. Amen? Next naman ay for the month of August. Ano nga pa yung mga natutunan natin? Ang unang lesson natin ay tungkol kina Shadrach, Meshach at Abednego, armor with the truth. Sila yung mga nanindigan sa Diyos, sa tama. Amen? Ang pangalawang lesson naman natin ay tungkol kay David at si Goliath, armor with justice. Si David, siya yung lubos na nagtiwala na matatalo niya si Goliath at nangyari nga sa tulong ng Diyos. Amen? Ang pangatlong lesson naman natin ay tungkol kay Mary na pinanganak si Jesus, armor with peace. Dahil sa napanganak si Jesus, nagkaroon ng peace sa buong mundo. Amen? Ang pang-apat na lesson naman natin ay tungkol kay Jesus. Jesus walks on water. Nakasama niya si Peter, armor with faith. Nagtiwala naman si Peter, kaya lang nagkaroon siya ng konting doubt. Kaya nahulog siya sa water. Amen? Ang panglimang lesson naman natin ay tungkol kina Paul at Silas, armor with salvation. Sila yung nakulong pero still na praise and worship at nagtiwala pa rin kay Lord. At dahil doon, nagpatuloy silang nag-preach sa kulungan. Dahil doon, may naligtas ang jailer at ang kanyang pamilya. Amen? Next naman natin i-recap ay for the month of September. Ano nga pa natutunan natin? Ang unang lesson natin ay tungkol kina Ananias help Saul. Jesus' power helps us do hard things.
Si Ananias, takot siya kay Saul. Pero, sumunod pa rin siya sa utos ng Diyos na tulungan si Saul para makapag-preach siya sa mga tao. At nangyari nga, nakapag-preach siya sa mga tao at maraming nakakilala kay Lord. Amen? Pangalawang lesson naman natin ay tungkol kina Paul at John. Teach about Jesus. Jesus' power helps us to be bold. Sila yung nanindigan, nagpatuloy, nag-share tungkol kay Jesus. Anumang mangyari sa kanila ay pinagpatuloy ito. Amen? Pangatlong lesson naman natin ay tungkol kay Paul. Paul encourages others in storm and shipwreck. Jesus' power helps us hope. Para kay Paul, in-encourage niya yung mga tao na nawawalan ng pag-asa na sila ay maliligtas sa ship dahil nagkaroon ng storm. At nangyari na, naligtas sila. Amen? Ang pang-apat na lesson naman natin ay tungkol kay Jesus. Jesus' death and resurrection. Jesus' power lets us live forever. Dito natin nakita na 3 times na nag-pray si Jesus sa kanyang Ama. Hinihiling niya ito na mawala yung suffering niya. Pero still, sumunod pa rin siya sa kalooban ng kanyang Ama na mag-sacrifice para sa ating lahat. Wow! Amen? Ayan, this is it na for a new lesson. Wow! So ready na pa tayo mga kids? Ang lesson natin for this day ay tungkol ulit kay Jesus. Jesus' death and resurrection. Makikita natin sa Matthew chapter 26, verse 17 to 28, verse 10. Ang Bible verse natin ay makikita ulit natin sa Romans chapter 8, verse 11. The Spirit of God who raised Jesus from death lives in you. Jesus' power lets us live forever. Mga kids, magbabasa na si Teacher Christine. Makinig na tayo para malaman natin kung ano pa yung mga nangyari kay Jesus. Amen? Jesus is taken to Pilate. Early in the morning, all the chief priests and the elders made their plans against Jesus to put him to death. Gosh, they put him in chains, let him off, and handed him over to Pilate, the Roman governor. The death of Judas. When Judas the traitor learned that Jesus had been condemned, he repented and took back the 30 silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned by betraying an innocent man to death, he said. What do we care about that? They answered. That is your business. Judas threw the coins down in the temple and left. Then he went off and hung himself. The chief priest picked up the coins and said, "This is blood money, and it is against our law to put it in the temple treasury." After reaching an agreement about it, they used the money to buy Potter's Field as a cemetery for foreigners. That is why that field is called Field of Blood to this very day. Then what the prophet Jeremiah had said came true. They took the 30 silver coins, the amount the people of Israel had agreed to pay for him, and used the money to buy the Potter's Field as the Lord had commanded me. Labasan ni Teacher Christine, nagsisi si Judas na pinetray niya si Jesus na wala naman siyang kasalanan.
Pinalit niya ang 30 silver coins sa mga chief priests at sa mga elders at umalis. Pagkatapos, nagpakamatay ito. Gosh! Pilate questioned Jesus. Jesus stood before the Roman governor, who questioned him. "Are you the king of the Jews?" he asked. "So you say," answered Jesus. But he said nothing in response to the accusations of the chief priests and elders. So Pilate said to him, "Don't you hear all these things they accuse you of?" But Jesus refused to answer a single word, with the result that the governor was greatly surprised. Nalabasan ni Tito Christine, tinanong ng Pilate si Jesus yung mga accusation sa kanya. Pero hindi sumagot ng kahit ano si Jesus. Dahil doon na-surprise yung governor sa ginawa ni Jesus. Jesus is sentenced to death. At every Passover festival, the Roman governor was in the habit of setting free any one prisoner the crowd asked for. At that time, there was a well-known prisoner named Jesus Barabbas. So when the crowd gathered, Pilate asked them, "Which one do you want me to set free for you? Jesus Barabbas or Jesus, called the Messiah?" He knew very well that the Jewish authorities had handed Jesus over to him because they were jealous. While Pilate was sitting in the judgment hall, his wife sent him a message. "Have nothing to do with that innocent man, because in a dream last night I suffered much on account of him." The chief priests and the elders persuaded the crowd to ask Pilate to set Barabbas free and have Jesus put to death. But Pilate asked the crowd, "Which one of these two do you want me to set free for you?" "Barabbas," they answered. "What then shall I do with Jesus called the Messiah?" Pilate asked them. "Crucify him," they all answered. But Pilate asked, "What crime has he committed?" Then they started shouting at the top of their voices, "Crucify him!" Gosh! When Pilate saw that it was no use to go on, but that a riot might break out, he took some water, washed his hands in front of the crowd, and said, "I am not responsible for the death of this man. This is your doing." The whole crowd answered, "Let the responsibility for his death fall on us and on our children." Then Pilate set Barabbas free for them, and after he had Jesus whipped, he handed him over to be crucified. Sa labasan ni Tito Christine, makikita na pinagpili ng Pilate yung mga tao kung sino ang papalayain ito, kung si Barabbas o si Jesus. Talagang ininsist ng mga tao na piliin si Barabbas na palayain. Si Jesus ay i-crucify. Gosh! Pero pinagsabihan ng asawa ni Pilate na huwag kang gagawa ng kung ano tungkol kay Jesus. Dahil meron siyang napanaginip na may mangyayaring masama. Pero mapilit ang mga tao na i-crucify si Jesus. Kaya nagdesisyon si Pilate na sabihin sa mga tao na kung i-crucify si Jesus, wala siyang responsibility kay Jesus. Dahil ang nagdesisyon nito ay mga tao.
At yun na nga ang silapin ng mga tao. Sila ay may responsibility kay Jesus. Kaya nangyari na ikukusify na si Jesus. Gosh! The lesson natin for this day ay nasa huli ang pagsisisi. Nakita natin na si Judas ay nagsisi. Na pinitray niya si Jesus na wala namang kasalanan nito. Kaya nagpakamatay siya. Malitit yun mga kids. Yung kilawa ni Judas na nagpakamatay siya. Kaya mga kids, pag-isipang mabuti kung ano ang dapat nating gawin sa buhay. Isipin natin kung tama ba yung ginagawa natin bago man tayo magsisi sa huli. Amen? At nakita din natin na nangyari nga yung sinabi ni Jesus na i-crucify siya ng mga tao. Dahil hinayahan ni Jesus na mangyari ito kasi alam niya na may plano ang kanyang ama na mag-suffer siya para sa ating lahat, para maligtas tayo. Wow, amazing! Mga kids, abangan na lang natin kung ano pang pwedeng mangyari kay Jesus after nag-decision sila na i-crucify siya. Ayan mga kids, natapos na naman natin ang araw na to na marami tayong natutunan tungkol kay Jesus. Amen? So let's all pray na tayo. Ipikit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po sa araw na to. Dahil marami kaming natuklasan kay Jesus, making si Judas. Salamat po sa iyong buhay na walang sawa, na minamahal mo kami, anumang pagkukulang namin. In Jesus' name we pray. Amen. Bye!